Dahil sa kawalang-hiyaan nila, dahil sa pambabastos na ginagawa nila, kahit yung mga dating sumusuporta sa kanila, walang choice, napapaisip, ba't ko ba sinuportahan 'to? Tulad nito, si Attorney Kidlat Gadun. Oh, dismayado na rin. Kung kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwede na po yung magpadala ng yung mga remittance sa Pilipinas. Gamit po ang SendWave. Ang gagawin nyo lang ay download ng app. Gumawa kayo ng account, lagay nyo ba ang account details nyo at pwede na kayo magpadala sa GCash, Cash Pickup at iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo pa kayong promo code sa inyo pong unang padala, ay makakuha kayo ng karagdagan $20 free credit. Kaya gamitin na sa SendWave for all of your remittance fees. Sabi, nagpahayag ng pagkadismaya si Presidential Advisor on Poverty Alleviation Secretary Larry Gadon sa ipinakitang asal ni Vice President Sara Duterte kamakailan kaugnay sa budget hearing ng Kamara sa OVP. VP Sara called for the termination of the OVP budget hearing citing lack of proposed legislation or substantive matter for discussion. Hindi ba niya alam na ang budget hearing is a legislation in itself? Where is she coming from? Pati mga kaibigan ni Sara, hindi na siya naiintindihan ngayon. Tayong mga sumuporta sa kanya noon, yung tayong mga naghalal sa kanya noon, bumoto sa kanya, hindi natin naiintindihan kung anong nangyayari sa kanya. VP Sara called for the termination of the OVP budget hearing. Huwag na raw tayo mag-budget hearing. Bakit? Lack of proposed legislation or substantive matter for discussion. Wala rong basihan yung hearing ng budget. Wala rong basihan yung hearing ng budget. Walang substance ang hearing ng budget. Kaya nga ang tawag sa budget habang isinusulat, ay General Appropriations Bill. Bill. It is a bill. Batas ho yan. Batas na isinusulat pa lamang. At kapag pinirmahan ng presidente yan, nagiging batas. Ngayon, panukalang batas pa lang siya. Panukala! Pero pag napirma na yan, natapos na, tapirma na ni presidente, nagiging batas na siya. Hindi na siya panukala, batas na lang siya. Ganon. Sabi ni Attorney Gadon, paliwanag ni Gadon, ang GAA ay batas kung saan kailangan na malinaw ang paggastos ng pondo, anya napupunta sa maling paggastos kung walang tamang sistema. Tama naman yun. That is why there should be a law, and to come up with a law, budget hearings are a must, duty and obligation of the Congress. Kasi nga, the power of the purse is, mandated sa Congress, sa lower house. Not the lower house, but the whole Congress together. Both houses. Obligasyon anya ng mga kongresista na magtanong at repasuhin ang budget proposal. Pero dahil nga dito mga kotsero, yung isang grupo ng mga kongresista kanina, di ba, sabi resign ka na lang, BP. Kung hindi mo mahal ang trabaho mo, mag-resign ka na lang. Oo. Sabi ng isang grupo. Pero merong isang grupo sa lower house na nagsasabi, impeach na lang natin yan. Impeaching VP Sara Duterte is necessary. Kailangan daw. Sabi ng bayan. Ito yung bagong alyasang makabayan, yung komunistang teroristang grupo. Oo. Sabi, filing an impeachment complaint against Vice President Sara Duterte is necessary so that she can be held accountable over fund misuse allegations, sabi, the group Bagong Alyansang Makabayan said on Monday. Issue pa rin to ng confidential funds. Ayan o. Sabi, in a statement, Bayan Secretary General Mong Palatino said Duterte's refusal to answer questions on the Office of the Vice President Confidential Fund during budget deliberations might be enough basis for an impeachment complaint to be filed against her. Actually, mga kotsero, itong sinabi na to, ni Bayan, again, mga kotsero, this is a communist terrorist group. So ako, mga kotsero, hindi ko masyadong binibigyan ng bigat yung mga sinasabi nila. Pero, ito, or something related to this, ang sinabi ng may isang kongresista na nagsabi na this is already, itong pag hindi niya pagsagot sa confidential fund, ay isang, what do you call this?
pwede na maging ground for betrayal of public trust. Sabi pa nga niya, technically, it's already betrayal of public trust. Technically. Sabi niya, Sara Duterte's absence in budget deliberations a betrayal of public trust. But impeachment is off the table for now. Sabi. Hindi mo na impeach. Sabi, yung konsepto po natin ng pagboto, sabi, yung paghalal natin ng mga public officers, ng mga politicians, dito po nanggagaling yung concept of public trust. Oo. Dahil hinanal mo sila, hindi dapat napagkakatiwalaan ka ng publiko. Hinalal ka eh. Kapag tayo po ay bumoto, we, as the public, repose our trust and confidence to that the official will hold his or her constitutionally mandated duties. So, ibig sabihin, mga kotsero, dahil binoto natin si Sara Duterte, yabang nila, di ba? 32 million daw ang bumoto kay Sara Duterte. O sige, bigyan natin 32 million sa kanya. Dahil 32 million ang bumoto sa kanya at naghalal sa kanya at sinabi na, uy, si Sara Duterte ang gusto namin maging vice-presidente ni Bongbong Marcos. Oo. Dahil 32 million yun, tayong lahat na 32 million ay ibinigay ang pagtitiwala na siya ay magtatrabaho alinsunod sa mandato ng konstitusyon. So, lahat tayo, ibinigay natin yung ganun tiwala kay Sara Duterte. Lahat tayo, lahat ng 32 million na bumoto sa kanya. Ngayon, mini-maintain ba niya yung tiwala? I submit that she is not. When an official who is supposed to appear before the House and defend his or her budget fails to do so, to an extent, betrayal of public trust yan. That is true. It is the betrayal of the duty, the constitutional duty for his or her part in the budget process. Pero it is purely technical. Technical lang yan. It is in a way a betrayal of public trust. Whether it would amount to impeachment, that's far from the case. Impeachment is not something that we are discussing in the House. Alam niyo ako, mga kotsero, para sa akin, itong statement to na to ni Congressman Gutierrez ay parang parang palusot statement. Kasi wala namang pag naman betrayal of public trust, hindi naman pinag-uusapan yung technical side of it. No. Hindi ko pinag-uusapan dyan yung technical side. Betrayal of public trust is betrayal of public trust. Period. That's it. Walang technical dun. Actually, napaka-broad pa nga ng definition ng betrayal of public trust eh. Kahit ano, pwede mo ipasok dyan. Basta hindi ka sumunod sa mandato mo sa Constitution. Paano pag meron pang nag-file ng case sa kanya sa ombudsman? Take note. Wala akong immunity ang vice president. Presidente lang. Sa akin, itong sinabi na to ni Congressman Gutierrez, tama po siya dito eh. Tama siya sa sinabi niya. Mula dito hanggang dito. Diyan. Tama ho yan. Pero para sa akin, itong huling statement niya, ito sa huli. Yan. Parang yan yung escape route kapag nagkaipitan. Sinabi ko naman technical lang naman yan, etc. But betrayal of public trust is betrayal of public trust. No ifs, no buts. No ifs, no buts. It is what it is, period. Hayaan na sa susunod na kongreso yung impeachment. Kung magkakaroon man. After na election. After na election. Ito yung pinost niya na video. While I respect the desire of the bagong Alyansang Makabayan to initiate an impeachment proceeding against Vice President Sara Duterte, I would, in my unsolicited suggestion, I would suggest to them that they should shelve these plans at the moment because simply there is no time. In a few days, the election season will start.
pa-filing na ng candidacy sa October 1, and I am pretty much sure that a lot of the members of the House or the congressmen are more concerned on their campaign and on their re-election. Kaya siguro ay ipagpaliban na muna nila ito at doon sa susunod na kongreso na nila pag-isipan kung ito ay talaga itutuloy nila. Dahil sa ngayon ay wala na talagang oras. At after the filing of candidacy, which is October 1 to 15, or kung ma-extend man yan, ay malapit na rin naman na magkaroon ng Christmas break o yung tinatawag nating recess. And pagdating naman ng January, election fever na, o campaign season na. So, mahihirapan na naman na umusad kung ano man ang proseso ng impeachment. At in a few months, no, I mean about 2 to 3 months ay magre-recess na rin man ang Congress pagdating next year. So, hindi ito ang napapanahon upang pag-isipan niyang impeachment against Vice President Sara Duterte. Siguro ay mag-iipon na lang sila ng mga ebidensya pa at upang maging matibay ang kanilang kaso. At maganda rin naman itong magiging proseso niyan dahil mapabibigyan ng pagkakataon si Vice President Sara Duterte na ipaliwanag ang kanyang posisyon at ang kanyang mga paliwanag yan sa mga issues na yan ng confidential funds na pinalabas nga na rin ng COA na marami ritong mga yung mga disallowed expenses. At marami talagang question sa bagay na yan. Siguro ito na yung pagkakataon upang mabigyan linaw yan ni Vice President Sara Duterte at upang mabigyan din siya ng due process upang malaman natin kung ano talaga ang nangyari sa mga issues na yan. Maraming salamat. Diba sinasabi ko sa inyo noong nakaraan, ang lower house is not a continuing body. Ibig sabihin mga kotsero, hindi katulad ng Senado na kapag may naumpisang hearing, kahit ma-interrupt yan ng eleksyon, walang problema. Walang problema. Magtutuloy-tuloy lang yan. Tuloy-tuloy lang yung hearing. Bakit? Kasi mga kotsero, ang Senado may 24 tao. Sa 24 na yon, 12 lang ang nawawala. 12 lang ang nawawala. Yung natitira, sila yung magpapatuloy ng mga hearing. So it's a continuing body. Tuloy-tuloy lang yan. Walang putol yan. Tuloy-tuloy yan. Ang Senado. On the contrary, ang lower house, ang House of Representatives, hindi yan continuing body. Pagkatapos ng eleksyon, pag natapos ng eleksyon at may mga bago ng halal na proklama, ang umpisa ng nila is, if I'm not mistaken, June 30 ang umpisa nila June 30 of the election year. So let's say kung 2025, June 30 ng 2025, yun na yung start ng bagong Congress. Lahat yun palit. Hindi natin alam pala kung ilan ang mariretain. Ilan ang magpapatuloy ng kanilang termino, ilan ang aalis. So, mga kotsero, ang lower house is not a continuing body. So lahat po ng hearing na ginaganap sa lower house, pagkatapos po ng session, lalo na kapag election season, pagkatapos po ng election, tapos na. Magpa-file ka na ng iyong resolution. Kung ngayon ka magpa-file ng impeachment, aabutan ka ng election season. I know, mas maganda yung ngayon kasi habang kainitan ng issue. Mas maganda yung ngayon habang kainitan ng issue. Kaso, wala kulang ka na talaga sa oras Ano na ba ngayon? 25. In 5 days or in 6 days, filing na ng COC. Tapos pagdating ng January, magpe-prepare na yan para sa elections Kasi ang campaign period is from February to April. So, wala nang panahon ng lower house dyan.
Timing lang. It's just a matter of timing. Wala tayong wala namang hindi naman mali yung mag-file ng impeachment. And ito rin yung sinasabi ko kanina na ang hirap ngayon kampihan ng mga Duterte na tulad nito. Sinasabi ng mga komunistang terorista, i-impeach na si Sara. Ang problema mga kotsero, kahit komunistang terorista sila, ang hirap kontrahin nung sinasabi. Kasi tama eh. Anong gagawin? Diba? Anong gagawin natin? Tama yung sinasabi nila eh. Recognize natin, komunistang terorista yung bayan muna. Yung bayan, bagong alyansa makabayan. Si Joma Asiso na nagtatag niyan. Dapat hindi sinusuportahan yan. Kaso, tama yung sinasabi nila eh. Paano gagawin natin? Huwag niya naman iboto yung mga sila Franz Castro. Wag na. Huwag niya na sila bigyan ng kapangyarihan pa yung mga... I agree doon sa sinabi ni Sek Gadon, ni Papa Sek. And siguro right now, ang pinakamagandang gawin is not to file an impeachment case. Ako, I have a different opinion. Oo. Wag na muna mag-file ng impeachment case. Ang sa akin, kasuhan na lang siya sa ombudsman. At least doon medyo mainit, 'di ba? Mainit 'yun eh. Ombudsman 'yun, hindi ka pwedeng tumanggi doon. Bawal yung umabsent sa Sandigan Bayan pag pinasupina ka. 'Di ba? Ano 'yun eh? Apoy agad 'yan eh. Na diretso ka sa mantika. Hindi, i-pressure nyo muna. Pressure muna natin. Kasuhan nyo muna sa COA. Or hintayin natin yung resulta ng COA, di ba? Yung COA report. Kasi aapila pa sila sa COA. Tapos aapila pa sila sa Court of Appeals, sa Supreme Court. Pero, syempre, di ba? Pwede rin yun. Kasuhan nyo na ng graft. Graft and corruption. Tapos ang basis nyo is yung COA report. Tapos at the same time, pinipressure din siya ng 32 million na disappointed na sa kanya. Tulad ko. God bless everyone and see you again on our next live stream. Bye! See you later. Bye! Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?